Mainit ang simoy ng hangin. Kahit pa umaakyat na sila sa bundok. Amoy gasolina, alikabok, at kaunting pawis ang loob ng jeep. Sa pinakadulo ng upuan, nakasandal si Sebastian Baste Reyes. May hawak na plastik ng pandesal sa isang kamay at lumang backpack sa kabilang balikat. Naku, baka late na ako sa orientation. Bulong niya sa sarili, ngumunguya ng matigas na pandesal. Tahimik ang buong jeep. May 3 matatandang babae sa kabilang side, nakabarong Tagalog at may mga panabong na manok sa basket. Isang lalaking naka-hoodie ang nasa harapan niya. Hindi gumagalaw. Ang tsuper? Isang lalaking payat, may suot na sombrero ng tricycle driver, pero may pulang panyo sa leeg. Ang boses nito ay parang malalim, parang galing sa ilalim ng balon. Boy, San Lazaro ka riyan, no? Opo, transfer po ako. Scholarship daw sabi nung... May dala kang anting-anting. Ha? Wala ho. Kwintas lami lolo. Kung kwentas ng lolo mo yan, baka mas mabigat yan kesa ordinaryong orasyon. Hindi niya maintindihan kung siniseryoso siya ng tsuper. Umungol bigla ang makina ng jeep. Sumabog ang tambutso. Umikot ang mga gulong at nagsimulang umakyat sa makipot at masukal na kalsada paakyat sa bundok. Habang tumataas sila, napansin ni Baste ang kakaiba. Tahimik, walang huni ng ibon. Kahit ang mga puno, parang hindi gumagalaw, parang nagmamatsyag. Kumalabog bigla ang ilalim ng jeep. Parang may tinamaan. Huwag kang lalabas, boy! Sabi ng tsoper bigla. Ngunit huli na, bumaba si Baste. Sa gitna ng kalsada, may bata. Nakatayo nang, wala sa hulog ang tingin, nakasando, at duguan ang bibig. Uy, bata, okay ka lang ba? Hindi sumagot ang bata. Unti-unting gumapang ang ngiti nito hanggang umabot sa pisngi. Naglabas ng tunog na parang punit na tela. Boy! Diyan bata! Lumayo ka sa kanya! Natulala si Baste. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya'y biglang lumamig ang hangin, kahit ang balat niya'y nanindig. Ang plastik ng pandesal ay binitiwan niya sa hindi malamang dahilan. Ang bata sa kalsada ay unti-unting yumuko. Tumulo ang dugo mula sa gilagid nito. Pagkatapos, biglang pumihit ng ulo. Hindi leeg, buong ulo. Umikot na parang manika. Humarap kay Baste ang buong katawan ng bata. Kuya, gusto ko nang laruin ang bituka mo. Tinig ng bata ay parang basag na radyo. Ano? Anong bituka? Ay, teka lang. Humakbang ng bata, pero hindi lumalakad. Parang hinihila ng hangin. Nasa harapan niya ito bago pa siya makatakbo. Amoy bulok na karni ang hininga nito. Napaatras siya, bumagsak sa lupa. Napansin niyang suot niyang bag. Nakatali sa gilid nito ang
ang lumang arnis ni Lolo. Wala nang oras si Baste para mag-isip. Hinugot niya ito habang nanginginig sa takot. Tumawa ang bata. Mas malakas, mas malalim. Inay ko po. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Subukan mo, kuya. Sabay sugod. Isang iglap. Pinikit ni Basti ang mata at humataw gamit ang arnis. Dapat ay may tatamaan siyang laman. Pero hindi. Parang may tinamaan lang siyang parang usok. Whoosh! Umilaw ang arnis. Kaunting liwanag na kulay gintong mapusyaw ang kumislab sa katawan ng bata. Umatras ito, sumigaw ng parang hayop na nasaktan. Aray ko! Anong liwanag to? At unti-unti itong nawala. Naging abo, maitim, na parang uling. Naiwan si Baste, nanginginig. Tulala pa rin sa pangyayari. At dahan-dahan naglakad si Baste papalayo.